Vietnam has appended the Philippines 20 years rule as the top supplier of bananas to China. International Trade Center data show that Vietnam, for the first time, overtook the Philippines as China top supplier of banana last year. Yan, ganyan ho talaga mga kababayan. Ano nga, ika nga itong mga pulisiya ng kasalukuyang administration, hindi ho natin malaman ha, partida. Partida sa lagay ho na yan, talagang gusto ho nilang mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga magsasaka. Di ba? Palakpakan natin. Di ba? Ganyan ho kasi yan. Ganyan ang mga makikita natin pagka ang presidente gusto niyang bigyan ng magandang kinabukasan ang mga magsasaka at para ma-encourage ang mga kabataan na pumasok sa pagsasaka for the first time in decades ha, 20 years ho. Hindi wala hong makalampas sa Pilipinas dito sa Asia, pagdating sa pagsusupply ng banana, ngayon banana tayo. Ito, Banana Republic tayo ngayon. Nakananto ko. Ito, mga kababayan, ito naman ho, matindi to, panigurado. Itong si Tambay, hindi niya magugustuhan. Etong balita na to. Pre-election preference for the 2028 presidential election. Marami na namang mapipikon dito sa ano na to, dito sa balita na to. Ito, nangunguna ho itong si Vice President Sara Duterte. Partida ha, partida. Kaliwat kanan ng birada sa kanya ng mainstream media. Kaliwat kanan ng birada sa kanya sa social media. Pinagtitripan pa siya ng mga bangag at mga kuning-kuning dyan sa House of Representatives. Still, nananatili pa rin hong number one itong si Vice President Sara Duterte dito sa pre-election preference for 2025 presidential election. Vice President Sara Duterte, 29%. Palakpakan, ha? Dito naman ho, ang sumunod ho sa kanya, itong si Rapi Tulfo. Ang sumunod naman ho sa kanya, itong si Leni Robredo. Ang sumunod ho sa kanya, itong si Grace Po. Ang sumunod ho, itong si Manny Pacquiao at sinundan ho siya nitong si Amy Marcos at itong si Robin Padilla at ito naman hong si, naku, ang layo mo Brad, Martin Romualdez, Otso Diretso o Diretso sa Inodoro. Naku, pang number 8 ho itong si Tambalustos, nakita nyo naman yan, 1%. Kaya wag na ho kayong umasa. Kung ang inyong ipupwesto si Amy Marcos, wala rin ho siyang pag-asa. Kaya wag na ho kayong magsayang ng oras na siraan itong si BP Sara dahil yung 29% na yan, ngayong mga panahon na to, unti-unti na ho nating nakikita dahil ang ating mga kababayan ay talagang nagsasama-sama at pinapakita nila na hindi nila gusto ang nangyayaring impeachment na yan. Teka lang, bakit wala yung mga bruloloy natin sa kamay? Teka lang ho, kulang yung costume natin. Ayan. Ayan, yan. Kompleto na ho ang ating mga bowler ha. Kompleto na ho. Ito na ho mga kababayan, naligo kasi tayo eh. Mahirap na pagka nabasa kasi to, baka biglang mag-fade ang kulay eh, di ba? Kailangan laging mukhang bago to, lalo na itong isa na to. Isa lang ho kasi to eh. Maraming nanghihingi sa akin. Sabi na yung kung merong Duterte bowler na ganito. Maraming nanghihinging ganito. Ang problema ho, meron pang libag to. Nung binigay sa akin, puro libag ho ito. Lininisan ko na lang pag-uwi sa bahay. Ngayon, pag naliligo tayo, hindi natin sinasama kasi baka biglang mag-fade. Kaya tingnan nyo naman yan, di ba? Parang nung kampanya nung 2016 ho, di ba? Vintage ho yan. Kaya sa mga manghihingi, asa pa kayo. Sombrero, oo, pero itong bowler na to, naku, hindi pwede yan. Ito na mga kababayan, rekta na ho tayo, no? Kung gusto yung umingi ng ganito, punta kayo sa third floor. Sila, marami nito eh. Ang damot, isa lang binigay sa akin eh. Kung dinamihan to, kagaya dito kay Atty. Big, may pamimigay pa tayong isa dito. Pero ito, isa lang kasi to eh. Nung ang binigay sa akin to, puro libag to, lininisan ko lang eh. Ano pa nga, dumi-dumi nito. Nung magagalit na naman sa akin si itong tita ko na to, magagalit ito. Ito na. Punta
Tawag tayo dito kay Marcos Sa Jr. pagpasok Ito. ng ikalawang linggo ng kampanya, sinuyo ni Pangulong Ferdinand Tingnan nyo naman yung panganayan, di ba? Di pa papagod yan? Marcos Jr. ang mga Di ba? Oy, kayo mga taga-UNTV, galit ba kayo kay Marcos Jr.? Galit ba kayo sa panganya? Teka, ito-close up ko ha. I-close up po natin para talagang higa nga, para mabisang-mabisa, para epektibong-epektibo yung mga birada, di ba? O, ito. I-close up po natin, kumbaga, kayo na hong humusga kung ang UNTV ba, galit o hindi siya galit dito kay Bangag. Ito ho mga kababayan, napakaraming footage ni Bangag ang ilalagay pa Sa pagpasok ng ikalawang linggo ng kampanya, sinuyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Baka pa nga ni Bangag yan. ang mga botante ng Metro Manila para sa kanya. Wala akong pakialam sa nagsasalita, focus ko lang doon talaga sa Ang pangalan. mga sinusuportahang mga kandidato. Muli, may patutsada ang Pangulo sa kalabang partido. Pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng granada. Ano ho yan, yung tipong walang negative campaigning. Ay, wala pong napasabugan. Ikaw talaga, oo. Masyado kang OA. Ang OA mo, yung mga sitting senator nga, walang pakialam. Alam nilang katatawanan lang naman yun. Siyempre kasi kung yung pautal-utal lang ho niya na pagsasalita sa mga speech niya diyan sa ano na yan, hindi ko pa napanood, papanoorin mamaya yung basic ka. Yung pautal-utal ho niyang pagsasalita sa media, yung speech niya, wala naman kasing pipick up dyan eh. Pero pagka binira mo itong si VP Sara o itong si Tatay Digo, 100% ho, pipick upin niya ng mainstream media. Diba ganun ho yan eh. Wala naman ho kasi silang pakialam sa mga plataforma ng mga kandidato nyo kasi sigurado magnanakaw lang yung mga yan. Wala namang gagawin matino yan pagka naupo sa Senado, yun ang sigurado natin. Kung anong nakikita nyo ngayon, mas lalalaho ang sitwasyon ng Pilipinas kung sakaling manalo yung mga walang yung kandidato na yan. Si Soto, si Lacson, si Manny Pacquiao, si Amy Marcos, lahat po sila pagka naupo, sigurado perwisyo yan sa sambayan ng Pilipino. Kung ang paghihirap ngayon ng ating bansa sa level ng 1 to 10, 10 pinakamatindi, 1 pinakakagaya ng panahon ni Tatay Digong, nasa ano na ho tayo nasa number 8 na tayo, ika nga. Pagka ho, nakaupo, yung mga walang yung senador na yan, yung 12 na yan, panigurado ho tayo, magiging mas doble, triple ho ang paghihirap ng sambayan ng Pilipinas. Kaya naman po, wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Yung mga alyansa, mga magnanakaw, mga di umanong merong, hindi pala ill-gotten wealth. Di ba yung lupain sa Paway, Ilocos Norte, pinapabalik na sa inyo? Kasama daw sa mga ill-gotten wealth yun. Ang tagal na natin binalita yun, no? Long time ago. Last year pa yun eh. Di ba pinapabalik ng Korte Suprema yun? Kasama daw sa nakaw na yaman yun. Yung mga kandidato namin, wala silang lupa sa Paway, Ilocos Norte na pinapabalik ng Korte Suprema. Hindi yung tipong, hoy, hindi sa inyo yan. Ba't inaangkin nyo yung lupa na yan? Hindi sa inyo yan. Grabber tong mga to. Oo, talagang mga walang nga talaga tong mga Marcos na to. Mga kandidato namin, walang ganun. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala kayong maririnig ng kung ano-ano. Wala kayong maririnig ng ganito-ganyan. Pero magnanakaw ako. Yun dapat birada mo eh. Dapat bigla mong sundutin na wala kayong maririnig ng kung ano-ano. Pero sigurado, maghihirap kayo. Yun. Wala kayong maririnig na pananakot. Pero sigurado, kayo ang matatakot sa karsada. Hindi kayo makakalabas, di ba? Wala kayong maririnig ng kung ano-ano kasi kakalat ang illegal na droga. Di ba? Teka lang, nalolobat yung isang natin, isang makinarya natin dito. Mahirap na, baka malobat eh. Sandali lang ko ha. Baka magalit sa akin tong si Bang. Sabihin na, bakit di mo inaayos yung mga gamit mo? Bago mo ko umpisang banatan, bakit di mo inaayos? Ayan na, inaayos ko na. Tuloy-tuloy na ang banat ko sa'yo. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Hindi
Tingnan mo, mga magnanakaw kayo. Di ba? Yun lang sasabihin ko dito sa pamilya na to. Mga magnanakaw kayo, yun ang totoo. Ngayon ang Pilipino, kung nga, di nga kayo nagmumura, nagnanakaw naman kayo. Doon na ako sa nagmumura, mga walang hiya kayo. Di ba? Okay na yung nagmumura, wag lang magnanakaw. Di ba? Okay lang nagmumura, wag lang bangag. Anak ng to kasi kayo. Sige nga mga kababayan, tanongin ko kayo. Medyo mahaba na tayo dito sa isa na to. Pagka kasi binabara natin, talagang magtatagal tayo. Tanongin ko kayo mga kababayan. Alin ba mas gusto nyo? Nagmumura? Yung hindi nagmumura pero bangag? Yung mura, palamura pero normal, hindi bangag. Alin mo ba gusto nyo? Yung hindi nananakot pero magnanakaw? O doon ho sa nananakot ng mga kriminal, pero hindi magnanakaw. Pili lang kayo. Nandiyan na yung mga kumbaga, ito ho, pinapapili ko kayo sa pagitan ng kasamaan ay ng kabutihan at kabangagan, ha? Alam nyo na kung sino yung kabangagan. Siyempre, si Marcos Jr. yan. Kabutihan, na ba. Ayan ang apelido. Pagka sinerch nyo to, pagka sinerch nyo sa Google, linagay nyo, pag kunyari Duterte, ang lalabas na definition, hindi magnanakaw, hindi bangag. Yun ang lalabas. Search nyo, Duterte, lagay nyo Duterte. Ang lalabas na definition sa Google, hindi magnanakaw at hindi addict. Yun ang lalabas. Tingnan nyo, meron pa nga yung kasing kahulugan naman ho niya, yung ang tawag doon, synonyms, ang kasing kahulugan ng Duterte, nananakot, ay gumugurgur ng mga ad. Search nyo. Sigurado yan lilitaw dyan. Pero pagka sinerch yung apelidong Marcos, isa lang lalabas, magnanakaw at sorry. Isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong mga dayuhan na kahit ano pang sabihin nila. Amerikano. Sunod lang tayo sa Amerikano. Ano sasabihin? Bagong EDCA site. Bagong EDCA site. 4 na bagong EDCA site sa administrasyon ni Bangag. Di daw susunod. Manluloko ka talaga, Brad. Sinungaling ka. To the bones. Ika nga, hanggang buto na yung kasinungalingan mo. Walang yaka. Sagad na sa buto yung kasinungalingan mo. Baka pagka binalatan ka, baka magalit, no? Hindi. Baka pagka zoom in yung mga cell mo, yung balat mo, siguro naka embedded yung kasinungalingan, nakalagay diyan, liar. Na, ganun mo siguro. Anak ng toko, wala daw sinusunod. Anong ginagawa ng Amerika dito? Anong ginagawa ng kanilang missile system dito sa Pilipinas? Anong ginagawa ng mga tropa nila dito? Kung di tayo sumusunod sa kanila. Loko talaga, no? Tayo, tatlong salita lang, hinihigal. Alam na alam mong palong-palo. Po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa... Ay, visit ka, puro kasinungalingan mga pinagsasabi mo. Dito na ako kay Prof. Malutigia. Kasi ito balagbagan na. Kumbaga, nandito na tayo sa portion ng ika nga, paiyakin. Ito yung Operation Paiyakin si Claire Castro. Itong kay Malutigi. Ayan sa mga gusto ng bowler ni Atty. Vic. Ganda Ayan maisog, may maisog ho yan Ayan para tayong nag-online selling. Presto, screenshot presto. Ito. Isang subscribe lang to, isa subscribe lang. Yung mga di pa nakasubscribe para magkaroon ng Atty. Vic Rodriguez. Grabe na bento. At least walang bayad, subscribe lang di ba? Gusto nyo naman, itong kay Pastor Apollo Kibuloy, di ko rin pwede pamigay ito. Isa lang to Isa lang tong kay Pastor Kibuloy Diba? Hindi pwedeng pamigay ito. Memorable din sa akin to Hindi pwede to. Lalo naman tong pula na to. Yan talaga, yan. Kumbaga, hindi ko nga binabasa to Kasi pagka nabasa, baka mag-fade yung kulay. Mahirap na. Ayan Pero ito, meron tayong may pamimigay. Dalawa pa nga yan merong maisog yan. Logo ng maisog. Kung gusto nyo yan, alam nyo na ang gagawin, mag-subscribe na kayo. Okay, kay Prof. Malutigian na tayo. Game. Prof, ang naging... Palakpakan muna natin. Ito si Sir Admar Vilando. Naku, idol to Idol Palakpakan muna natin itong si Sir Admar Vilando. Ayan malupit ito. Pagka ito nag-interview, talagang ika nga, sasalansanin ng maayos, talagang balagbag ito. Tugon kasi ng taong bayan, kung pagbabasihan mo,
yung mga komento, lalo na every time na nagla-live sila, puro haha emoji, no? Yung mga komento. Kumbaga, ito ba'y palatandaan na saglit lang. Yung mga pinagsasasabi mo dyan, parang hindi ko naramdaman yan during that time sa pamumuno ng Duterte administration. Oo, alam mo, Admar, yung nabubuong, kumbaga sa sentiment analysis, yung nabubuong haha ay bagong-bago sa election cycle ngayon. Dati sumasagot ang mga tao, masasabi mong nag-engage. Ngayon, parang pinagtatawanan na lamang ang PCO at ang Office of the President. Medyo may ibang labas yung ganyang paggamit ng haha dahil ilan yung mga emoticons na pwede mong piliin pero yung haha ang nagkakaroon ng traction. So, correct. dalawang bagay, either pinagtatawanan sila o sinasabing hindi kami naniniwala, hindi ka bilib-bilib yung mga sinasabi ninyo. Opo, at sa naging pahayag naman sa latest vlog Double. Multi siya. Double meaning talaga. Double meaning. ni Marcos Jr., meron siyang nirelease na video na nagbabanta sa mga trolls. So kumbaga parang ang mga trolls ba na sinasabi niya ay yung mga hindi pumapabor sa mga pinagsasabi ng kanyang gobyerno. Kumbaga kung di pabor, troll ka. Oo. Alam mo, Admar, yung troll, sinabi ko yan nung nag-testify ako sa House na kung dapat maging patas sila at yung may troll, dapat i-set aside yon kasi nakakagulo yon sa demokrasya. Pero, nandun na ako, may troll at lahat. Ang essence kasi ng demokrasya, merong nag-a-agree sa'yo, merong hindi nag-a-agree sa'yo. So, wag nating ipalabas na lahat ng hindi nag-a-agree sa'yo ay troll. Kasi yung troll, pag sinabi mong troll ang isang tao, member yan ng isang grupo, nababayaran, at ang kanyang mga sinasabi o pinopost ay galing sa isang script na galing sa amo nung troll army. Alam mo, pag eleksyon, talagang nagkakaroon ng ganyang insidente, pero titingnan uli natin, no? Sino ba ang nagkaroon ng troll army? Sa tingin ko, kilala naman ng karamihan kung sino nag-maintain ng troll army nung eleksyon, ngayong eleksyon, habang ikaw ay nanunungkulan. Kasi yung troll army, magastos yan. Hindi basta-bastang pera ang binababa mo para mag-react sa mga sinabi mo, no? Yung reaction kasi can be sususugan ng troll o hindi sususugan ng troll o makikipag bardagulan. Yun yung problema ng troll, maintaining a troll army. So itong inibas na video, hindi ko maintindihan kung parte ito ng isinasagawa sa House of Representatives. Sinabi ko doon na dapat doon pa lang nagplano na sila dyan para nakokontrol natin yung pag-igting ng emosyon dahil sa mga ganitong mga bumabanat online. Pero ginawa nila ngayon at yun nga ati kong sinasabi, maging patas kasi ang pinatawag lang mga doon ay mga kilalang taga-DDS. Ang pinapatawag ng Marcos Troll Army or Romualdez Troll Army. So, maging patas sana tayo kasi hindi porke natatalo ka, ibabaling ka sa batas na from the very start, wala naman yan sa legislative agenda niya. Diba? Hindi siya maglabas ng EO kung gusto niya maglabas ng EO, pero meron namang effort ang COMELEC na kalabanin ang false, ang disinformation. So, ako'y nagulat na lumabas yung video na yan at ginamit pa ang kanyang Facebook page para iparating sa tao. Opo, and ako personally, madali namang makita kung peke yung mga naging komento or naging reaksyon ng bawat netizen na nag-i-involve doon sa
sa comment section, pati yung mga nag-i-engage kasi mapapansin mo agad yung kanilang mga profile ay kakalikha lang, mga iilan pa lang yung kanilang mga social media post, nakalak, Correct. and at the same time, kukonti talaga Yang observation ho na yan, itong si Sir Admar, ano ho yan, yan magkakalintulad ho tayo sa sentimiento ng ating mga kababayan. Pagka nakikita yung mga nagre-react o umaayon sa mga sinasabi nitong si Marcos Jr., pagka meron siyang posting. Pagka kinalkal natin yung mga profile nila, talagang ano ho sila kakagawa lang, page yung mga yan, hindi ho talaga account na FB account. Hindi ho sila ganun. Mga pages sila. yung friends, mga isang dosena yung post, ganun din yung mga friends. Pero gaano ka delikado kung ang tagapamahalaan po natin ay hindi tumatanggap ng ganitong mga kritiko mula sa taong bayan at ituturing na peke itong mga emosyon na ito na ipinapakita, pinapahayag ng publiko, Prof. Alam mo, Admar, nakakabahala yan, no? Kasi parte ng demokrasya ay ang dissent, ang hindi pagsang-ayon sa isang posisyon, lalo na posisyon ng gobyerno. Nakakabahala yan kasi yung freedom of expression at saka yung ating karapatan para magsalita ng kung anong ibig nating sabihin, to a certain degree parang kine-curtail nila. Alam mo, maling-mali rin yung gamitin mo ang ahensya ng gobyerno para sa propaganda ng kampanya. Nakikita natin ang PIA, ang Philippine News Agency, at lahat yung mga pumapaloob sa PCO ay nagagamit para sa kampanya. Sa tingin ko, of course, lahat ng levers ng kapangyarihan nasa sa kanila, pero sana maging patas. Kasi hindi lang naman one-sided yung mga nangyayari sa social media. Hindi rin one-sided yung nangyayari sa mainstream media. Opo, and dito po sa mga ganap na ito, masasabi natin na hindi tugma yung mga pinagsasasabi na ni Marcos Jr. every time na mayroon pong rally na napakalakas ng kanyang mga kandidato. No, napakalakas ng kanyang mga kasi meron pa rin siyang pitik dito sa mga sa mga kalaban niya. Kasi kung ikaw kumpiyansa ka sa mismong kandidato mo, doon ka aasa talaga. Oo. Admar, alam mo, ang isa kong napuna, medyo nagbago naman siya. Hindi nasuka ang hindi na maasim ang kanyang mga sinasabi. Pero ang Baka hindi pa napanood nitong si Prof. Malutigia itong mga latest pronouncement nitong si nakabahala dyan, simula na nag-umpisa ang eleksyon, wala siyang accomplishment na binabanggit. Wala siyang solusyon. Itong huli niya sa Bulacan, ang sabi niya, solusyon sa problema. Ano yung solusyon? Ano ba yung dadalhin ng 12 sa Senado? Sinabi niya, mga veterano na daw, matatagal na, hinati-hati pa niya, ilang galing sa Senado, ilang galing sa Kongreso, ilang galing sa local government. Okay, fine. Pero ang tanong natin, nagbago ba ang buhay ni Juan de la Cruz? Dahil sa pagkatagal-tagal ng pagiging politiko nitong mga ito, alam mo, ang namimiss na ito sa naratibong ito, dekada na. Kung ikaw ay politiko na dekada na, naninilbihan at walang pagbabago ng buhay ni Juan de la Cruz, hindi ba may mali yun? Hindi ba dapat ituwid yun? Hindi ba dapat humanap tayo ng iba naman? Kasi dun sa iba naman, baka sakali maayos ang health natin, maayos ang housing, maayos ang education, maayos ang presyo ng bigas. Huwag na ho lechon. Hindi naman kailangan ng Pilipino ang lechon at yan, alam naman natin. Hindi ko kailangan na lechon. Kanina nga, ulam ko lang itlog Solve ka na, pwede na, di ba? Itlog na may toyo, tapos merong kalamansi, tsaka sili, tsaka isang century tuna. Yun na, pwede na yun. Yung lechon, daming kaarte yan talaga ng administrasyon na to, di ba? Hindi na ako kailangan na gano'n Yung pwede na yun, dinagang itlog.
Giniling, pwede. Sarap na nun. seasonal kayo nagle-eleksyon, no? Mm. Pero yung sabihin mo na ganito, no, again, bumabalik doon, sino ba nakawala ng isla? O sino ba nakawala ng Escoda Island? Mm. Diba, Nako. maging factual tayo. Sinabi, binan namin ng Pogo. Ang tanong ko, bakit nagkaroon ng Pigo? Mm. At ang sa Pigo, ang naglalaro ay ating mga kababayan. Yun lang. Nalulunod. Yun lang. Oo, may ayuda na, tapos nalulunod ka sa online gaming. Naku, At least yung tayo. Pogo, mga foreigners yun. Kumikita tayo. correct. Pero itong Pigo, abay Pilipino na ito na nalulunod. Ang daming storya ng mga Pilipino na nalulunod sa online gambling. Anong ginagawa ng Estado? Makikita mo ang PCSO, ang PAGCOR. Ang makikita nyo, yung mga nakapaligid sa Malacanang, dito sa mga Marcos na to, isa sila sa mga nagpapakalat ng Pigo, ika nga. Yung mga Pigo ho, yun yung mga billboard. Nakikita nyo, kay Bossing nga, meron ako nakita eh. Diba? Billboard sa EDSA, billboard sa NLEX, yung mga, yung ang tawag dito, Bingo Plus, mga ganun eh. Mga ganun na babasa natin, yun nagsusugal doon, di mga foreigner, mga Pilipino nagsusugal doon. Yun ang pinalit nila sa Pogo. Ayaw ho nila na mga dayuhan ang nagsusugal. Ayaw ho nila yung, kunyari, tax lang tayo, kukunin lang natin yung kita dito sa mga Pogo. Ayaw nila yon. Kasi sa Pogo, kumukubra lang ang Estado ng kita galing sa mga dayuhang nagsusugal. Ang gusto ng Estado, magsugal ang mga Pilipino. Yung pinamimigay na ayuda, AX-TUPAD, kung ano mang ayuda yan, yun, dalin sa Pigo. Yun ang, kumbaga, yun yung economics behind ng ng mga polisiya ng administrasyon. Kung ano-anong online gaming ang ina-advertise. Tama ho ba yun? Hindi ba dapat tanungin natin yan sa Pangulo natin? Sinasabi nila na, wala nang tukhang, walang namamatay. Ang tanong ko, safe ba si Juan de la Cruz na umuwi Nako. ng alas 10 ng gabi? At sigurado makakauwi siya? Nako, Safe ba tayo? Hindi ba Nako, dapat Yari. yun ang tanungin natin? Hindi yung pagbaba ng index of crime. Are we safe? Tanungin mo ang bawat Pilipinong umuwi ng Prop, ito naman si Prop Malutikiya, pag-iinitan ka dyan, sa bagay, matapang yan si Prop, pero bilib ho tayo sa mga inire-release niyang punto. Ito talaga mahusay ito, sa totoo lang. Matagal na ho nating sinusundan tong si Prop Malutikiya. Magaling ho talagang sumalansan to pagdating sa issue, talagang walang makakapreno dyan. Ang iniingi lang naman ho natin, solusyon, hindi kung ano-anong kaartihan dito sa administrasyon na to. Binibigay ho kasi sa atin, kesyo, naging ganito yan, naging ganon yan, naglingkod yan dito, wala namang nangyari. ng gabi, kahit din sa mga call centers, natutulog na lang sila doon kisa lumabas ng gabi na hindi ka sigurado sa kalye. So, ang tanong ko, anong mali sa ginawa ng 6 na taon ni President Duterte na kayo'y 3 taon lamang, wala namang solusyon na naibibigay. Ngayon lang tayo sa kasaysayan ng kampanya na ang Pangulo tumatayo, nag-e-endorso, pero walang accomplishment na sinasabi. Maling-mali yun dahil ang 3 years na yan, ang election nito is referendum of the incumbent. Hindi ba siya ang incumbent? Hindi naman si Presidente Duterte. Tira sila ng tira doon sa mag-amang Duterte. Wala naman yung mag-ama sa balota. So, hindi ko maintindihan. Ang pagiging leader kasi, leader ka ng bumoto sa'yo at leader ka ng hindi bumoto sa'yo. Yung So, nasa sa leader para i-convince yung hindi bumoto sa'yo na siguro naman nakita nyo ang pagtatrabaho ko. Siguro naman nakita nyo ang mga solusyon na ginagawa ko. Pero hindi. Di ba nga ang approach ni Tatay Digong ng ating senatorial slate, ito lang ho, simple lang. Kung sa tingin nyo, mas safe sa panahon ni Bangag, boto nyo sila by all means. Pag kung tingin nyo, mas mura ang bilihin sa panahon nitong si Bangag, iboto nyo sila, walang problema. Pero,
kung yung mga nabanggit natin na yon medyo tagilid dito sa administrasyon na to, alam nyo na ho gagawin, di ba? Hindi yun ang ginagawa. Ang ginagawa niya, pinapaigting ang disunity by promoting the 12 without talking of solutions. Iyo, galing. Kung leader ka, Idolo talaga, idolo. Pero Prof, sabi mo nga nag-tone down ang si Marcos Jr. Pero parang ang pumalit sa kanya itong si Yusek Claire, no? Nakikita mo ba na kabilang ito sa pamamaraan nila na ang tagapitik ay hindi direkta ang mismong Pangulo, parang shock absorber na mangyayari itong communications natin? Alam mo, Admar, hindi kasi naman talaga nakilala si Pangulong Marcos na bastos magsalita. No? Hindi siya nagmumura, di ba? Hindi katulad ni Duterte, yun nga ang combination. Pero makikita mo na nung sumagot si Presidente Duterte nung kanilang kick-off rally, hindi na niya sinagot eh. Sinabi niya, klarado, kung gusto niyo dun sa kabila, dun kayo. Pero kung gusto niyo sa amin, ito ang aming mga plataforma, dito kayo. Yun ang esensya ng demokrasya. Since hindi tayo nasanay sa isang Marcos na butangero, nangyari yan nung unang araw ng kampanya. Butangero siya. Sumunod, pangatlo, butangero siya. Tapos siguro may nagkuha na, hindi mo naman yan, you are not known to be such. Kaya ang mga tao nagulat. Bakit sa ganun? Ano nangyari? Tapos nagkaroon siya na ngayon ng tagapagsalita na ganun din. Again, I will raise the issue. Si Yusek Castro tumatayo sa entablado ng gobyerno. Philippine Communications Office, PCO. Undersecretary ka. Binabayaran ka ng taong bayan. Hindi para maging butangera. Para mag-explain ng programa ng Pangulo kung ano nang nagawa sa mga problema natin. Uy, Claire Castro, di ka daw binabayaran para maging butangera. Kasi parang, yung daig pa yung mga palingkera naman pagka medyo nagtotone down yung mga yan. Pero ito lahat na lang pinapatulan Binabayaran ka para ipaliwanag yung tayo ng Estado sa mga maiinit na usapin sa Pilipinas. Hindi yung puro na lang vlogger, troll farm. Yun lang naging paksa niya Mula nung pag-upo niya, nung nakarang linggo ba umupo yung alin na yan, hanggang ngayon, ang paksaul nila puro troll farm, yun lang. Issue sa security, wala silang pakialam doon. Pero nakita natin, simula nang siya'y ninumbrahan, abay talagang left and right. Ngayon, masusustain ba nila ito? Inintroduce siya at the start of the campaign. Talagang strategic yung paggaganyan niya, talagang dinesign nila to be such. So ang tanong ko, ang kampanya ay referendum ng nakaupo. Tuwing nagbubuka ng bibig si Yusek Castro, mas lalong nagagalit ang tao. Diba? Mas lalong naghihimutok, bakit ganito ang tagapagsalita? Bakit walang gawin kundi tirahin ng tirahin ang mga Duterte? Pakita mo yung pagtira niya Ang layo na